Sound check. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po muli sa Sunday morning worship service. This is the Jesus Christ Baptist Church. Tayo nagpapasalamat sa patuloy na kahabagan at biyaya ng Panginoon sa atin at sa atin hong natapos na Sunday School. Ilan ho na mga announcements, reminders, and pagbati ho sa atin hong mga kapatiran. And let me just check yun hong may mga birthdays and celebrations. Una ho ay ngayon ay May 18. Aba! Happy birthday, Sister Isabel! Ate Isabel Baron, happy birthday! Ayan, 19 ka na ba ngayon? 19 ka na? Okay, 19 years old na si Ate Isabel. Dati gaganong ka lang. Ang liit mo lang dati. And then sa May 20 ay pakipaabot ng pagbati natin kay Edgar. Nasa si Ate Melda? Nandito si Ate Melda kanina eh. Ate Melda Estuero? Baka nasa... Ayun, pakipaabot yung pagbati kay Lolo mo yun, di ba? Kay Lolo Edgar Estuero. And then May 22, si John Adriel Velasco. Nandiyan ba si Adriel? Adriel, nasan ka? Magparamdam. At si Marcos, si Mama ni Sister, ano pangalan ni Mama? Cecilia, si Nanay Cecilia, May 22 din. Advance happy birthday po, Nay. And welcome back po. Sa Sunday ho, pag bumalik kayo sa Sunday, libre ho yung tanghalian nyo. Libre ang tanghalian nating lahat sa Sunday. Amen? Okay, well, speaking of tanghalian, yan ho ay dahil anniversary na natin sa Sunday. At sino ho nakapag-uwi ng invitation? Sino nakapag-uwi ng invitation ng nakaraang Sunday? Sino nakapag-uwi? Ayan. Hopefully, hindi ho na natili sa bahay nyo yung invitation. At mag-uwi tayo, mag-invite tayo. Let me give you a challenge, at least tatlo. At least tatlo lang. Mag-uwi kayo ng tatlo. Kung gusto nyo 5, 10, ibigay nyo lang sa mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak. In-invite ka namin sa anniversary ng church. Sa May 25 po yan, 9 a.m. 9 a.m. mo ang ating simula ng gawain. So wala tayong Sunday school next Sunday. 9 a.m. to 10:30 a.m. ang ating hong worship service, and from 10:30 to 11:30 yung ating hong anniversary program. May mga magpapatotoo, may kakanta, at meron tayong video presentation na inihahanda para ho dyan. At and then also yung atin hong tanghalian. So pag-pray ho natin yan, ipag-imbita ho natin mga kapatid. At muli ho, ang goal natin ay maipahayag ang tamang ebanghelyo. And that's the very theme ng atin hong anniversary, the right gospel. Marami ang naniniwala na may iba't ibang daan ng kaligtasan. No, we believe that there is only one way. There's only one power of God unto salvation, one gospel of our Lord Jesus Christ. So pag-pray ho natin, ipag-imbita ho natin, and then also, pagkatapos ho ng ating morning worship and yung celebration natin, sa afternoon naman po ay meron tayong afternoon service sa Sunday, 3 p.m. So from 2, nag-adjust tayo ng 3 to 4:30 p.m. yung ating second service, and from 4:30 ay yung ating fellowship and dinner celebration. Potluck po. So ano ibig sabihin ng potluck? Kanya-kanyang dala ng ulam at kanin. Nangyayari na sa atin kasi minsan puro ulam, walang kanin, 2 kaldero lang yata yung kanin. So muli ay ulam at kanin dalhin natin. Hindi kailangang magarbo, hindi kailangan mamahalin kahit munggo, ano man ang ulam na inyong daladala, ay welcome ho yan na pagsasalusaluhan ho natin this coming Sunday afternoon or evening. So muli ho, anong oras ang gawain natin next week ng umaga? 9. Sa hapon? 3. So welcome ho ang lahat, ipag-imbita ho natin, and muli ho ay mag-goal tayo at kung kahit punuin natin ang ating church ng mga tao, ng mga panauhin. And alam niyo naman ho ang church natin, we're not in the numbers game. Hindi to gusto lang nating i-post na maraming tao. No. Ang gusto natin, maraming tao makapakinig ng ebanghelyo. Gusto natin maraming tao makapakinig ng ebanghelyo. So yun ho, ang ating hong announcements, pag-pray ho natin,
And then also yung ating sports fellowship, to follow ho yung announcement. So malamang ang magiging schedule na ho ng sports fellowship ay August dahil doon na lang ho may parating na holiday. So wait for further announcements. Mamaya ho palang hapon o pagkatapos ng lunch, 12:30 p.m. ay meron hong meeting and fellowship ang mga kabataan at kailangan ho lalo na sa mga sasama ng camp. Kailangan na ho natin ng numero ng mga kabataan na sasama ho ng camp. So if you are here, you're young people, invited ho namin kayo 13 years old pataas, be here at 12:30. Kung gusto nyo dito na tayo kumain sa church, mas maganda ho yun. And then, magkakaroon tayo ng pagmi-meeting patungkol sa, Brother Paul, hindi ako sasama ng camp. Punta ka pa rin. Maganda pa rin na tayo ay magkasama-sama. So yun ho, ang ating mga announcements and reminders. Tayo ngayon ho ay dadako sa ating pagsamba sa Panginoon. At para ho dyan, para ho sa ating paghahanda sa pagsamba, ay magkakaroon ho tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang maihanda tayo sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. O naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na maluwalhati, Diyos na banal, Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na soberano, may hawak ng lahat ng bagay. At alam namin, maging ang aming buhay, O Diyos, ang aming hininga ay nasa iyong mga kamay. At salamat, Panginoon, sa pagkatunay biyaya mo lamang. Hindi dahil karapat-dapat ang sinuman sa amin, kundi biyaya mo lamang kung kaya't kami ay narito pa rin at meron kaming kalayaan na sumamba sa iyo. Salamat, O Diyos, sa dakilang pag-asa na meron kami ng mga mananampalataya. Una, O Diyos, salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan. Salamat na ikaw ang kumilos sa amin, ikaw ang nagpanganak sa aming muli sa buhay na pag-asa na meron kami kay Kristo Jesus. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At yun din, salamat sa provision mong patuloy sa aming mga pangangailangan. Salamat sa pag-iingat mo sa nakaraang buong linggo. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong paggawa upang kami ay banalin pa at hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, sa mga patong-patong at napakaraming mga pagpapala na hindi namin kayang bilangin. At ngayon, O Diyos, sa lahat ng ito, alam namin na karapat-dapat karamang sambahin, na kami ay nilalang mo at patuloy mong binibigyang buhay upang purihin ang iyong pangalan. Nawa magawa namin ito, O Diyos, na may katapatan. Magawa namin ito na may kaseryosohan. At tunay nga masamba ka namin sa spirito at katotohanan. O Diyos, kagaya ng sinabi ng awitin, ang aming puso ay napaka-prone na mag-wonder, aming mga isip ay napakadali na magliwaliw sa maraming mga bagay. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, na makapag-focus kami sa pagsamba sa iyo. Na sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagkakaloob, O Diyos, lahat ng ito'y magawa para sa iyong kapurihan. Na sa aming pagbabasa ng iyong salita at pagtanggap ng pangangaral ng iyong salita, nawa, O Diyos, ito'y maging pagsamba namin sa iyong pangalan. Ama, ikaw lamang ang maitaas sa lahat ng ito at gayon din aming inihiling na saliksikin mo kami sa anumang kasalanan, sa anuman, O Diyos, na mga nagawa, naisip o nasabi namin, O Diyos, na taliwas sa iyong mga kautusan. At gayon din, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na nahandoon ang aming kakulangan sa kabanalan, kakulangan sa paggawa ng mabuti. Patawarin mo po kami. At patuloy, O Diyos, kami tumitingin sa aming Panginoong Hesukristo lamang sapagkat sa pamamagitan lamang niya ay may kapatawaran ng aming mga kasalanan at maaari kami makapag-alay ng isang pagsamba na katanggap-tanggap sa iyo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin, Tunay Kang Matapat.
isilang ang lahat ng ito iyong bigyan. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihan walang bukas. Tunay kang matapat sa tayo po'y manatili lang tayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga mga kapatid. Para po sa ating mga talatang basihan ng ating pong pagkakaloob, sabay-sabay natin basahin 2 Corinthians chapter 9 verse 6, 7, and 8. At ito ang ibig kong sabihin, ang tanim ng kaunti ay kakaunti ang aanihin, at ang magtatanim ng ay marami ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi nahihiyaan o mapipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang siyang magbibigay. Kayaan ng Diyos ay pagkaloob kayong sagana, papala sa lahat ng gawa, upang maging magsagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ng lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Tayo po'y manalangin. Aming Amang nasa langit, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang kinikilala naming Diyos, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay na aming nakita at hindi namin nakikita. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba, ang Diyos ng Biblia. Kaya Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito, at muli kami, Panginoong, nagtipon-tipon upang Ikaw, Panginoon, ay purihin at sambahin, pasalamatan, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Ay pinagkaloob, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw, lakas, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, salamat sa mga pangangailangan namin, Panginoon, na ipinagkaloob mo po, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, nararapat lamang, Panginoon, na kami, Panginoon, ay magbalik, Panginoon, ng kaloob, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Aming mga kaloob na ito, Panginoon, ay nawa ay magiging mabangong samyo, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami ay magbigay na ngayon po sa pasya ng aming puso, Panginoon. Tulad po ng iyong pong sinasabi, Panginoon, sa banal na kasulatan, Panginoon, na iniibig mo po, Panginoon, ang magbibigay ng masaya, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami, at nawa dakilang Diyos, Ikaw nawa ang maghari, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. At ngayong umagang ito, Panginoon, hangad namin, Panginoon, ang iyong awa at tulong, Panginoon. Gabayan mo po kami sa aming pananambahan, nawa, Panginoon, maiwaksi namin ang aming mga sarili, at ang Ikaw, Panginoon, ay maipukos namin, Panginoon, ang aming mga isipan at puso, Panginoon, na Ikaw ay pasalamatan, luwalhatiin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, magpapasalamat po kami, Panginoon. Tulungan mo kami hanggang matapos po ang gawain na ito. Nawa dakilang Diyos, maisentro namin ang aming mga puso at isipan sa iyo, Panginoon. Ikaw ay amin dakilain, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.
Tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, "'Tis so sweet to trust in Jesus." "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. And I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust You, how I prove You more and more. Jesus, Jesus, how I trust You, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, oh, for grace to trust Him more. Tayo po'y magsayo lahat para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sumating nawa ang habag, biyaya ng ating Panginoon Diyos para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita mula po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 13, talatang 8 hanggang 14. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kaniyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. Ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-imbot, at kung mayroon pang ibang utos ay nauwi sa salitang ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon pang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan. Kaya malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na, kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating makad kayo ng maayos, gaya ng sa araw, huwag sa kalayaan at paglalasing,
huwag sa kalaswaan at sa huwag sa mga Panginoong Kristo. At huwag ninyong ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Amen. Pagpalain ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaaring po tayong supo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Panalo sa kanyang ikatatlong termino, ang paboritong merienda ng bayan. Walang iba kung hindi ang biko. Analo si Biko Soto bilang mayor ng Pasig. At isa sa mga pagpinanood nyo, yung mga interview sa kanya, noon pa man ding una siyang tumakbo, maging sa kanyang pangalawang pagtakbo, ay isa sa mga madalas na tinatanong sa kanya ay kailan ba siya magkaka-love life? Kailan ba siya magkakaroon ng kasintahan? Kailan ba siya magkakaroon ng asawa? To which ang madalas na reply ng mayor ay mukhang masyado pang busy. Ang dami pang kailangan gawin. And lastly, yung huli kong napanood na interview sa kanya ay darating din naman yan. Pero siya ay busy at sabi nga nung iba is too busy to love. Masyado nang busy para magkaroon pa ng love life. Sabi nga, no time for love ang sabi ng ilan. Well, para sa atin bilang mga mananampalataya ay nais kong sabihin, it is time to love. Hindi natin pag-uusapan ang romantic kind of love, rather, ang pagmamahal na sinasabi ng salita ng Diyos na dapat nating lakaran. That we should walk in love. Kagaya ng ating nabasa kanina sa Hebrews chapter 10, verse number 24, that we should provoke one another to love and to good works. At ngayong umaga, ang ating bibigyang pansin ay ang pagmamahal na sinasabi ng Biblia, and that is the love that fulfills the law. Ang pagmamahal na siyang pagtupad sa mga kautusan ng Panginoon. At nais kong ihatid ang mensahe ho na ito. As recipients of God's saving mercies, we are called to walk in accordance to God's law, which is summarized in the command to love God and our neighbors. Bilang mga tumanggap ng nagliligtas na kahabagan ng Panginoon, tayo na mga Kristiyano ay inuutusan o tinatawag ng Diyos na lumakad sang-ayon sa mga batas ng Diyos, o sa mga kautusan ng Panginoon. At ang pinaka-summary o buod ng kautusan ng Panginoon ay mahalin ng Diyos, and particularly sa ating pag-aaralan ngayong umaga ay mahalin ang ating kapwa. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, kailangan namin ng iyong habag, kailangan namin ng iyong biyaya. Lord, ang boses ng tao ay walang magagawa. Liban na ikaw ang kumilos, Panginoon, kami mananatili kung saan kami naroroon. Nevertheless, O Diyos, kung ikaw ang kikilos at mangungusap, ang buhay ay magbabago. Lalago ang mga mananampalataya. Titibay ang iyong iglesia. At ngayon din, O Diyos, lalo tigit aming inihiling, gamitin mo ang pangangaral ng iyong salita upang magligtas ng mga wala pa kay Kristo Jesus. Ama, ikaw po ang maitaas sa kalagitnaan namin. Ikaw po ang magturo sa amin na tawa. Masumpungan mo kami na lumalakad sa pag-ibig. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, if you remember, last Sunday ay Mother's Day, so tayo ay nag-aral ng Proverbs 31, pero 2 weeks before that ay nagkaroon tayo ng pag-aaral patungkol sa pagpapasakop sa gobyerno. At doon natin hinugot ang ilang mga prinsipyo sang-ayon sa salita ng Diyos kung ano ang pangunahing trabaho ng mga nasa gobyerno, at in-encourage ho natin ang bawat isa na bumoto sang-ayon or in consideration sa mga sinabi ng salita ng Panginoon. Now, alam ho natin at kung yung naalala, mula sa chapter 12, ang ating pag-aaral are but practical applications ng pagiging Kristiyano.
Ito ay mga praktikal na aplikasyon ng pagiging mananampalataya ni Kristo na tayo tumanggap ng mga kahabagan ng Diyos. And let me just remind us doon sa kung saan tayo nanggaling sa Romans chapter 12 verse 1, ang sabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ano yung mercies ng Diyos? Yun yung diniscuss ni Pablo from chapter 1 to chapter 11, kung gaano tayo kamakasalanan at yung wonderful provision ng Diyos para sa ating kaligtasan, binigay niya si Kristo Jesus. At sa kanyang pagliligtas sa atin at sa ating pamumuhay bilang mananampalataya, nahandun pa rin yung struggle laban sa kasalanan. Pero nakita natin yung security ng ating salvation. At nakita natin kung paanong yung ganda na bago pa itatagan sa libutan, sabi ng salita ng Diyos, pinili na tayo ng Panginoon para sa kanyang sarili. At napakagandang sinabi ni Pablo, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Therefore, our salvation is truly secured. So lahat ng itong mga patong-patong na kahabagan ng Diyos na nagligtas sa atin, ay sa pamamagitan nito nakikiusap si Pablo sa mga mananampalataya, nakikiusap siya sa atin bilang mga nagpapakilalang Kristiyano that what? That we should present our bodies as living sacrifice, holy, acceptable to God. Why? Because it is our reasonable service. Ito lamang yung katampatan nating pagsamba. This is the only logical response sa mga katotohanan sa chapter 1 hanggang chapter 11. Ang tanging tamang response is the offering of ourselves as living sacrifices to God. At anong itsura nito? Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. At sa mga susunod na verses, from verses 3 and onwards hanggang sa chapter 13, makikita natin, inilarawan, binigyang larawan ni Apostol Pa. Anong itsura nito sa loob ng church? Anong itsura nito sa ating relasyon sa kapwa? Anong itsura nito maging sa ating relasyon sa kaaway natin, sa gumagawa sa atin ng masama? And as I've said 3 weeks ago hanggang 2 weeks ago, pinag-aralan anong itsura nito sa ating relasyon sa gobyerno. Well, ngayon makikita ho natin ano ang itsura ng isang mananampalataya ng Diyos, isa sa mga implikasyon na nagliligtas na biyaya ng Diyos sa mga tao na niligtas niya sa ating relasyon sa ating kapwa in general. Ang sabi ng salita ng Panginoon, balikan muna natin yung ilan ng mga napag-aralan natin sa chapter 13 verse 5. Wherefore ye must needs be subject not only for wrath but for conscience sake. For this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. So nakita natin as we have studied kanina sa Sunday School, ang government officials, ang gobyerno ay servant ng Panginoon, minister ng Panginoon para ipatupad yung kanyang layunin. So therefore, meron tayong obligasyon to pay tributes, yung tax. Verse number 7, Romans 13, render therefore to all their dues. Ibigay yung tama. Ibigay yung nararapat. Tribute to whom tribute. Custom to whom custom. Fear to whom fear. Honor to whom honor. Now, kaya ho natin binilikan ho yan sapagkat dealing with the believer's relationship sa gobyerno, particularly now, Paul zooms out to instruct believers with our relationship with other people generally. Sa ibang mga tao generally na ating nakakasalamuha. Hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi maging sa labas nito. Anong sabi sa verse 8? At dito tayo magsisimula. Verse 8, owe no man anything. Now, gusto kong sabihin, hindi yan verse, proof text na bawal mangutang. Wag daw, owe no man anything. Wag ka magkakautang kanino man. Now, yung word na owe dyan is the verb form nung mababasa natin sa Romans chapter 1 verse 14. Balikan lang natin para magkaroon tayo ng idea. Romans chapter 1 verse 14. Anong sabi ni Pablo? I am a debtor. That's the noun form. Ako ay may pagkakautang.
At ang binibigyan pansin dyan ni Apostol Pablo, pag binasa nyo sa Tagalog, ako ay merong obligasyon. At yun yung pinupunto dyan. Ako'y merong obligasyon, and we will go back sa Romans chapter 13 verse number 8. Owe no man anything. Huwag nating hahayaan na meron tayong obligasyon na dapat gawin pero hindi natin ginagawa. Huwag natin hayaan na tayo ay merong bagay na dapat ibigay, na bagay na dapat gawin, na bagay na dapat ilaan sa iba na hindi natin ito gagawin. Ang punto ko lamang hindi ito patungkol sa pera. Sapagkat sa pagtinuloy nyo ang basa, maliwanag, ang sabi sa verse number 8, owe no man anything but what? But to love one another. So, hindi ito about owning money. Hindi ito about finances. Kung hindi, meron tayong obligasyon. Meron tayong obligasyon sa lahat ng tao to love. So, as I've said, kung meron nga akong titulo ang ating pag-aaral ngayong umaga, it's time to love. Sa iba, it's time to love again. To love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Again, muli hindi ito about sa pera. Sa Romans chapter 13 verse 7, sinabi na doon, render therefore to all their dues. At sinabi na doon ni Pablo, tribute to whom tribute, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. At hindi yun lahat pera, pero ang pinuputi ng Apostol Pablo, ibigay niyo yung nararapat sa mga kinauukulan, and riding yung thought ng pagbibigay ng nararapat sa kinauukulan, sinakay ni Apostol Pablo yung ating pagbibigay ng nararapat, yung obligasyon natin sa lahat. At ang obligasyon natin sa lahat ay ang pagmamahal. Owe no man anything. Wala kang pababayaan. Wala kang lalaktawan. But to love one another. To love one another. To owe no man anything means to love one another. To love them meaning to obey or to fulfill the law. Sapagkat yun ang sabi mismo ni Apostol Pablo, but love one another, for he that loveth another hath what? Fulfilled the law. Amen. Kung naalala nyo, binasa natin kaninang umaga sa ating Sunday school, nung nagtanong sa ating Panginoong Jesus, what is the greatest commandment? Ang sagot ni Jesus, thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, with all thy might, with all thy strength, with all thy heart. This is the first and greatest commandment, and the second is like unto it. Ang pangalawa ay kamukha nito, thou shalt love thy neighbor as thyself. So ito ay ang kabuudan o pagbubuod ng mga kautusan ng Panginoon. So nais ko paalala ho sa atin, ang mga utos ng Diyos ay hindi lamang puro bawal, puro bawal, puro bawal. Akala ho ng marami, pagdating sa law is puro no, 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 no. Dito, ang sabi ng salita ng Diyos, owe no man anything but to love. It calls us to action. Tinatawag tayo ng salita ng Diyos na meron tayong gawin. Na meron tayong obligasyon na dapat gawin sa iba. At ito yung ating standard. Ang ating standard ng pakikitungo sa iba, ng ating relasyon sa iba, sa loob ng church, sa loob ng tahanan. Ang standard ng pakikitungo ng mister sa misis at ang misis sa mister. Ang standard ng ating pakikitungo sa ating kapitbahay, pakikitungo sa ating mga katrabaho, sa ating kaskwela, and even ang standard ng ating pakikitungo sa ating kaaway ay ang standard ng pagmamahal. Ang standard ng mga kautusan ng Panginoon. And yes, pati sa ating kaaway. Luke chapter 6 verse 27, if you remember, na daanan natin ito nung inutos ng Panginoon na overcome evil with good. Ang sabi sa Luke chapter 6 verse 27, but I say unto you which hear, love your enemies. Do good to them which hate you. So tayo ay inuutusan ng Diyos na mahalin ang ating mga
kaaway. And that is to walk in obedience to the law of God as we deal with them. To walk in obedience sa utos ng Diyos as we deal with our wife, as we deal with our husband, as we deal with our family, children, parents, sa ating neighbors, at lalo na as we deal with our brethren sa church. Madalas, ang isip natin pag sinabing magmahalan tayo sa isa't isa, ang akala lang natin ay dapat merong fuzzy feeling dito na pag nakita mo, I love you bro, I love you sis, gusto laging magkasama, laging masaya. Yes, it includes that, nahandun yung longing natin sa isa't isa, but it's more than that. We are under duty to love. Kahit yung hindi kaibig-ibig. It's our duty. We owe it to the brethren in the church. Sabi nga ni Apostol Pablo, owe no man anything. Ibig ko sabihin, we must execute, gawin natin ang duty na ito sa lahat ng tao in the church, in the family, and wherever we are. Sa ating mga kaibigan, kamag-anakan, maging sa mga public officials ng ating bayan, na kahit hindi mo binoto, nahandun pa rin ang obligasyon na gawin o sundin ng kautusan na ito. To owe no man anything. And ang ibig sabihin ng but to love one another. So basically, ang pinakautos ay ito, love. Love one another. Fulfill the law. At dito sa verse number 9, makikita, anong itsura nito? Anong itsura ng pagmamahal sa isa't isa? Anong itsura ng sinasabi ni Apostol Pablo that, oh no man anything? Ano ba yung obligasyon ko na dapat kong gawin? And as we have said, or as the Bible said sa verse 9, for this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet, and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ito yung ating obligasyon. Ang obligasyon natin ay makitungo sa ating kapwa in accordance sa mga utos ng Diyos. Makikita ho natin dito ang 5 sa 10 utos na ibinigay ng Panginoon. At hindi lamang ito limited doon sa 5 na yun. Ang sabi ni Apostol Pablo, if there be any other commandment, kung ano pa ang mga utos na ibinigay ng Diyos in our dealings with others, ito ay napapaloob sa sinabi na thou shalt love thy neighbor as thyself. Pagtitignan ho natin, ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse number, balikan natin sa verse number 8, may naktawan ho pala akong thought, sorry po. Balikan natin sa verse number 8, owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath what? Ang sabi, hath fulfilled the law. Yung ibig sabihin ng word na fulfilled is for it to be complete. Nahandoon ng kakompletuhan. It just means, na sumasabi ho, maintindihan ho natin mga kaibigan, ay ang kakompletuhan ng kautusan ay hindi lamang kapag alam natin. Hindi lamang kapag kabisado natin ng 10 utos, okay na, kumpleto na. Kundi ang 10 utos ng Diyos, ang utos ng Diyos na mahalin natin ng isa't isa, ay tumatawag sa atin para umakto at gawin ito. At ito papasok yung napakahalaga na pag-aralan ho natin na ang utos ng Diyos ay two-sided. Hindi lang siya puro bawal, puro bawal, puro bawal. Bawal gawin yung bawal, pero sa kabila nito, pinopromote nito yung kabaligtaran. Kung paanong inuutos ng Diyos na huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, hindi option na wala kang sinasamba. Nakuha niyo ho ba yun? Okay, ang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So bawal sumamba sa Diyos-Diyosan, bawal tumawag sa iba, bawal manalangin sa iba, bawal maglingkod sa iba, ang paglilingkod at pagsamba ay sa Diyos lamang.
So tinatawag tayo dito sa tamang pagsamba. At ganun din sa mga kautusan na ito na in-enumerate ni Apostol Pablo, thou shalt not commit adultery. Hindi lamang ito nagbabawal sa anumang sexual sin, hindi lamang ito tumutukoy sa literal na adultery, that is sexual relationship outside or extramarital relationship outside of marriage. Kundi ito'y tumutukoy sa lahat ng immoralidad, sa lahat ng sexual activities outside marriage. Kahit sa loob ng isip. Gaya na sinabi ng ating Panginoong Hesus, sino mang lalaking tumingin sa isang babae at nagnasya sa kanyang puso, ay nangalon niya na siya sa kanyang puso. Pero hindi lang ito nagbabawal ng adultery, pero nagpo-promote ito ng faithfulness sa covenant relationship. Nagpo-promote ito ng purity. Nag-uutos ito na maging malinis tayo sexually. Nagsasabi ito sa atin, again, our community as of now is a pornographic na kalagayan. Almost everywhere. Poster dito, billboard dyan, sa mga advertisement. Hindi ko makalimutan, boxing ni Pacquiao. Lalaban ulit si Pacquiao. Boxing na nga lang, ang patalastas ay pangtakip sa bubong, pangtapal sa butas ng bubong. Anong ginagawa ng babae sa ibabaw ng bubong? Sa ating kultura na babad sa sexualidad, tinatawag tayo ng Biblia na maging malinis. To pursue and preserve moral purity. Thou shalt not commit adultery. Therefore, pag nakikitungo tayo sa ating kapwa, lalo na sa mga kalalakihan, pag nakikitungo sa mga kababaihan, huwag dapat tignan na bilang sila ay object na para lamang ma-fulfill ang mga sexual fantasies and desires. Dapat silang tignan na may dignidad, na sila'y nilalang sa imahe ng Panginoon and ituring sila as so. Thou shalt not commit adultery. At huwag niyong pagkamalian, sangayon sa datos, parehas ang porsyento ng lalaki at babae na nagkukonsumo ng pornography. Hindi lalaki lang, hindi ito problema ng kalalakihan lamang. Well, we will not dig down doon. Next, puntahan natin, thou shalt not murder or thou shalt not kill. If you remember, ilang beses ating tinatama ito, it's not the prohibition o pagbabawal ng lahat ng pagkuha ng buhay. Hindi ito pagbabawal ng lahat ng pagpatay. Binasa natin kanina sa Sunday School na yung anak na suwail ay may bitay. So ito ay pagbabawal ng pagpatay sa hindi tamang kadahilanan. As we have studied sa Romans chapter 13 na ang espada ay binigay ng Diyos sa gobyerno at hindi ito display lamang, at kung kinakailangan ay gamitin nila ito laban sa mga gumagawa ng masama. This is a law against unlawful taking of life. At kung yun naalala, ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa book of Matthew, you have heard that they have said of old time, thou shalt not kill, but I say unto you, ang sabi ni Jesus, magsabi ka lang sa kapatid mo na thou fool, ang sabi ka lang sa kapatid mo, raka, delikado ka na rin sa impyerno. Anong pinupunto nito? Ang command na thou shalt not murder ay hindi lamang pag-atake at pagkitil ng buhay, kundi pagbabawal sa lahat ng uri ng hindi marapat na pag-atake. Salita man o pisikal man. So therefore, ang utos ng thou shalt not kill ay nag-uutos sa atin on the positive light sa pag-iingat at pagpuprotekta. Pag-iingat at pagpuprotekta ng buhay na binigay ng Diyos, pag-iingat at pagpuprotekta ng imahe na inilagay ng Diyos sa nililikha niya sa ating kapwa-tao.
Thou shalt not kill. At sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral sa Ten Commandments, mas makikita pa natin, mas mauunawaan pa natin ang mga kalakip dito. Number next, thou shalt not steal. Utos ng Panginoon, huwag kang magnanakaw. Ano lang ito ba sa pagkuha ng hindi sa'yo? Yes, kasama yun. Pero it involves every and any dishonest dealing. Sa Proverbs, mababasa nating madalas isa sa mga ayaw ng Panginoon ay yung mga tinatawag na false weights. Hindi yan false weights. Tinanong ka ng doktor, anong timbang mo? Binawasan mo na 10 kilo. Hindi yun ang punto. Kung hindi may daya yung timbangan. Ibig sabihin, maging sa ating pagkilo sa merkado, pagnenegosyo, ayaw ng Diyos ng may daya. Kasama yun sa huwag kang magnanakaw. Taking or withholding from our neighbor what belongs to them na maaaring makatulong sa kanila for our personal benefit. Ano ang duty natin na sinasabi ng salita ng Diyos dito? It requires us to be truthful sa ating dealing. Hindi lang ito nagbabawal ng pagkuha ng hindi sa atin, kung hindi protektahan natin yung gamit ng iba para sa kanila. It calls us to do justice, na maging honest sa mga dealings, sa negosyo, sa kontrata, na maging honest sa ating pakikitungo sa iba. So hindi lang ito basta pagkuha ng hindi sa atin. Number next, sasabi ng salita ng Diyos, thou shalt not bear false witness. Huwag kang sasaksi sa hindi totoo. Medyo mas napababaw yan sa lengguwahe natin ngayon, huwag kang magsisinungaling. Pero hindi mo sasabihin na totoo ang hindi totoo. Hindi mo i-distort ang katotohanan. Hindi ka magpo-provide ng false information. At itong nakaraang eleksyon, madami ang ganong ginawa. Fake news. Paninira. Pag-provide ng maling impormasyon for our own benefit and to disadvantage and the hurt of others. Ano ibig sabihin ito? Tinatawag tayo na maging totoo sa ating salita, maging totoo sa ating pakikitungo, maging totoo sa ating presentasyon. Even when we are dealing sa isang opposition, at na-appreciate ko ito sa minsan nanood ako ng isang debate, a very, parang almost discussion. Hindi siya yung debate na minsan ang akala na si debate yung nag-ababangayan na parang Filipino style, no. A very formal, very brotherly loving debate. Kung hindi nung pinapakinggan ko yung isa, sabi niya, kapatid, ayaw kitang ma-misrepresent. Gusto kong talagang pag nagsalita ako, ang masasabi ko ay yung talagang pinaniniwalaan mo. That means, hindi natin i-misrepresent yung mga tao na maaaring talagang may maling pananampalataya. But we will be honest in our presenting of information. Kung talagang mali sila, ipapresent natin na mali sila. Pero hindi tayo gagawa ng kwento para pasamain lalo sila. Thou shalt not bear false witness. And lastly, thou shalt not covet. Huwag kang mag-iimbot. Ang pang-10 utos na ito na nire-require na tayo ay positively magkaroon ng contentment sa kondisyon at sa kung anong binigay sa atin ng Panginoon. Makontento ka sa asawang binigay sa iyo ng Diyos, huwag mo nasahin ang asawa ng iba. Makontento ka sa ari-arian binigay sa iyo ng Panginoon, huwag mo nasahin yung ari-arian ng iba. Now, huwag niyong pagkamalayan, hindi ibig sabihin itong bawal mangarap na magkaroon ng sariling kotse, bawal mangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ang pinapunto nito ay gusto kong kunin yung kotse niya. Gusto kong angkinin yung kanya. Thou shalt not covet. It forbids us from being discontent sa ibinigay sa atin ng Panginoon, whether it be material or anumang mga bagay. It forbids us na mainggit at manibugho sa ating mga kapwa kapag sila'y umaasenso.
At ang sinasabi sa atin ito ay maging kontento tayo sa dinil sa atin ng Panginoon. Thou shalt not covet. Now, ito ang katotohanan, ito ang totoo, mga kapatid. Dito pa lamang sa 5 sa 10, lahat tayo bagsak na. At ito ang mensahe ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 hanggang chapter 3. Lahat ng tao, Hudyo ka man o Hintil, nakapag-aral ka man o hindi, taga-bundok ka man o taga-syudad, lahat tayo ay bagsak sa kautusan ng Diyos. Kaya ang tanging pag-asa natin ay ang kanyang sinugo, ang siyang bayad sa kasalanan, pampalubag loob para sa ating mga kasalanan, si Kristo Jesus. Wala sa relihiyon, wala sa 10 utos, wala sa sarili nating kabaitan ng kaligtasan, na kay Kristo Jesus lamang. Ang sabi ni Jesus, naparito ako hindi para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Kaya kung ang tingin mo sa iyong sarili ay matuwid at malinis, I'm sorry, hindi para sa iyo si Jesus. Pero kung narito, humarap ka sa salita ng Diyos, oo nga, Brother Paul, kita ko ako'y madumi. Congratulations. Naparito si Jesus para sa iyong makasalanan. Tapat ang pasabi, sabi ni Apostol Pablo, na si Kristo Jesus ay naparito upang magligtas ng mga makasalanan. So anong sabi ng salita ng Panginoon? Balikan natin sa Romans 13 verse number 9. For this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet. At maaari meron magsabi, wala dyan yung kasalanan ko. Ang sabi ni Pablo, if there be any other commandment. At kung ano pa yung mga kautusan, hindi niya layuning ilista lahat. Pero pag sinamarize natin, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. At ang sabi ni Pablo, owe no man anything. Obligasyon natin na mahalin natin ang ating kapwa. Ibig sabihin, obligasyon natin na ipamuhay ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos sa ating kapwa. Owe no man anything. Maging sa mister mo, sa misis mo, sa magulang mo, sa anak mo, sa biyenan mo, sa kapitbahay, sa kaklase, sa katrabaho. Owe no man anything. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Verse number 10. Verse number 10. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore love is the fulfilling of the law. Love by very nature worketh no ill. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama. Sa pinakakilalang chapter patungkol sa pag-ibig, sa 1 Corinthians 13 verse 4, basahin lang ho natin ang sabi ni Pablo. Paano nilarawan ang love or charity? Ang sabi ni Pablo, charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity or love vaunteth not itself. It's not puffed up. Verse 5, doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Verse 6, charity or love rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Amen. Kaya totoo ang sinabi ng salita ng Diyos, love worketh no ill to his labor. Ang pagmamahal ay hindi gumagawa ng masama. So kung sakali man hanggang ngayon sinasabi, hindi kumakabisado ang 10 utos, well, ito ang tandaan mo, love your neighbor. At kung minamahal mo ang iyong kapwa, hindi ka magsisinungaling. Hindi mo siya papatayin. Hindi mo siya pagnanakawan. Hindi mo siya pagtatrayduran. Hindi mo pag-iimbutan yung kanyang mga tinatangkilik. Dahil minamahal mo siya. Therefore, we can say any evil act, motive, or word in the display of an absence of or deficiency of love. Anumang akto ng kasalanan ay nagpapakita kung hindi man ng kawalan, kundi ng kakulangan ng pagmamahal.
Hindi ba ito same din sa ating relasyon sa Panginoon? Na maaaring tayo ay napaka-wasto sa harapan ng iba. Pero if you remember sa church at Ephesus, ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa Revelation chapter 2, napaka-good nila sa theology. Napakahigpit nila sa mga tagapagturo. Pero sabi ni Jesus, I have somewhat against thee. Thou hast left thy first love. Maaaring hindi natin alam o kayang ipaliwanag lahat ng mga sulok ng mga kautusan ng Panginoon. Pero dito ay binuod ng salita ng Diyos, binuod ni Apostol Pablo, therefore love is the fulfilling of the law. Ibig sabihin, kahit ikaw ay isang simpleng stay at home na bising-bising ina, or maaaring ikaw ay a hard-working, dalawa pa ang trabaho na ama ng tahanan, or maaaring ikaw ay isang kabataan na nagpapagal sa pag-aaral sa eskwelahan, or nagsisimula ka ng nasa trabaho, o kayo'y bagong mag-asawa na nagsisimula pa lamang. May obligasyon ang bawat isa na igawin ang kautusan ng Panginoon. May obligasyon tayong wag tayong mag-o, wag tayong kulangan, wag tayong masumpungan kulang sa trato natin sa iba, sa dapat nating ibigay, and that is sa pagmamahal natin, and that is sa paglakad natin ayon sa kautusan ng Diyos. Tayo bilang mga mananampalataya tinatawag na lumakad sa pagmamahal. Ephesians chapter 5 verse 1, ang sabi, be ye therefore followers of God as dear children, and what? Walk in love. We are called to walk in love. At muli, hindi lamang yan sa walk in love na habang lumalakad ka, ang gaang ng feeling, ang gaang ng loob sa iyo. Let's walk according to His law. Amen. Napag-aralan natin sa verse number 9 ng Romans chapter 12, we are called to be genuine in our love. Sa ESV and translation sa Romans 12 verse 9, let love be genuine. Hindi panglabas lamang, hindi pakitang tao lamang, kundi tunay na pagmamahal. Abhor that which is evil, hold fast that which is good. Ang gagaya ng ating napag-aralan minsan sa book of 1 John, isa sa mga pangunahing marka ng isang tunay na mananampalataya sang-ayon sa salita ng Diyos ay ang pagmamahal. 1 John chapter 4 verse 19, anong sabi? We love Him because He first loved us. This is a cause and effect. Ano ang cause? He loved us. Anong effect? We love Him. Sa verse number 7, 1 John chapter 4, beloved, let us what? Love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Ang isang totoong pinanganak ng banal na Espiritu, hindi pwedeng hindi siya magmahal. Verse 8, he that loveth not knoweth not God. Kahit baptist ka pa, mula nung 7 years old ka, if you do not love, you know not God. At hindi ito muli yung love na feeling. Kundi isang pangunahing kaparaan na makikita ito ay sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Na sa ating pakikitungo sa ating kapwa ay nahandoon ng ating pagbibigay pahalaga, nahandoon ng ating basihan ang kautusan ng Panginoon. For example, nagkaroon ka ng katampuhan dito sa church. Paano ko siya mamahalin? Isa sa mga paraan at pwede mong puntahan at pagbasihan, dapat mong pagbasihan ay ang kautusan ng Panginoon. Sabi ng ating Panginoong Kristo, John 13 verse 35,
By this shall all men know that ye are my disciples, if you are all Baptists. No. Malalaman ng mga tao na kayo'y aking mga tagasunod if you have love one to another. And love is the fulfilling of the law. Muli ho, hindi lamang tayo tinatawag ng Biblia so mere emotional high na parang infatuation at damdamin o bugso lamang. Kundi tinatawag tayo ng salita na, yes, merong damdamin. Sana huwag niyong pagkamalian. Yes, merong damdamin. But it's more than that. A genuine Christian love one for another is an outflow. Ito'y nagmumula sa ating pagmamahal sa Diyos at na-express ito sa ating commitment sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Sa anumang relationship natin. Sa loob man ng bahay o sa labas. Sa loob man ng church o sa labas. Love. Maliwanag ang sinabi ng salita ng Panginoon. Maliwanag ang utos ng Diyos. Oh, no man anything. We are under obligation na sikaping tuparin sa ating pakikitungo sa iba. Sikaping tuparin ang mga kautusan ng Diyos. Nawa masumpungan tayo bilang mga mananampalataya, tayo na mga nakaranas ng pagliligtas na kahabagan ng Diyos, na tayo ay namumuhay, lumalakad sa tunay at walang pagpapanggap na pagmamahal, because love is the fulfilling of the law. Brethren, owe no man anything, but let us love one another. Ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong paalala. Lord, may mga pagkakataon na nadudulas kami sa mga napakaraming usapin, napakaraming detalye patungkol sa iyong mga salita. And Lord, may mga tamang panahon na bigyang pansin niyon. Pero narito, Panginoon, sa isang napakasimple, ngunit napakadakilang paraan, ibinuod mo. Ibinuod mo ang iyong kautusan sa mga katagang pagmamahal sa isa't isa. Lord, patawad kung ang obligasyon na ito ay nakakaligtaan naming gawin. Patawad po, O Diyos, kung sa aming mga relationships, ang aming nagiging basihan ay ang sanlibutan. Patawad, O Diyos, sa aming mga pakikitungo, sa aming kapwa, sa aming pamilya, o sa ibang mga tao sa paligid namin, ang aming basihan ay ang aming sariling mga kaalaman. Na hindi kami lumalakad sa pag-ibig, hindi kami lumalakad sang-ayon sa iyong mga kautusan. Patawad po. At Lord, salamat po. Sapagkat sa katotohanan na kami, Panginoon, ay maraming beses, maraming pagkakataon na sumusuway sa iyong mga kautusan. Narito pa rin ang katotohanan na merong kapatawaran, merong kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay wala sa iba kundi sa aming Panginoong Jesucristo lamang, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay mo sa aming mga tao na sukat naming ikaligtas. Kaya, O Diyos, kami po'y nagmamakaawa sa iyo sa sino mang narito na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Nawa, ikaw ang kumilos. Buksan mo ang kanilang mga mata upang makita nila kung gaano kadumi ang kanilang mga kasalanan. At gayon din, makita rin nila ang kaisa-isang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ang aming Panginoong Yesus na namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay. At muli, O Diyos, tulungan mo kami hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging mga tagatupad ng iyong mga salita. Ikaw lamang maitaas, patuloy pong gamitin ang iyong salita sa buhay ng iyong mga anak. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na.
Tayo po yung mawit. Awitin po natin The Church's One Foundation. The church has one foundation, is Jesus Christ her Lord. She is His new creation by water and the Word. From heaven came and saw her to be His only bride, and His own blood He bought, and for her life He died. Elect from every nation, yet one o'er all the earth. Her charter of salvation, one Lord, one faith, one birth, one holy name she blesses, partakes one holy food, turns to one hope she prays, with every grace endued. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga nakasama online. I would like again to encourage everyone. Balikan natin ang mga salita ng Diyos natin na pag-aralan kayo ng umaga sa ating Sunday School, ang 5th Commandment. At ngayon, ang Romans chapter 13, verse 8 and following. At nawa, lumakad tayo ng may pagmamahal. Lumakad tayo sang-ayon sa mga kautusan ng Diyos. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa, ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. At patuloy tayo maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po at ito nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba. Pero I would like to ask everyone who muna na magsiupo. Please sit down. Mabilis lamang ho ito. Ilang mga announcements. Una ho, yun ho mga nanay na may order na t-shirt.